Hi mga ka-aquatics! For today's video, mag-a-update tayo dito sa ating mini fish farm para sa buwan ng May. So, ayun nga mga ka-aquatics, bibigyan ko kayo ng update dito sa ating mini fish farm. Kung ano ba ang nangyari na dito sa ating mini fish farm at kung anong mga nadagdag or mga nabago or nawala. So, tara! So, gaya ng dati, dito ulit tayo magsisimula. So, dito naman ay mga dati lang laman dito. Pero halos yung mga tetra natin ay lumipat dito. So, yung ibang mga Red Cross tetra ay galing dito mga ka-aquatics. Tapos, naglipat na sila dito kasi gawa niyang malaki yung tubo na nakalagay diyan sa out para dito sa kabilang reptab. So, ayan. So, dati lang naman ang mga laman nito na andyan yung mga breeders natin na goldfish, tapos may angelfish din dyan, tapos yung mga Red Cross tetra nga. Tapos, syempre, may janitor fish dyan na nakalagay para tagalinis ng surface, tapos mga tira-tirang dumi or pagkain. So, kapag wala na nga pala tayong masyadong gawa mga ka-aquatics, ay lilinisan ko itong filter dito kasi kung makikita nyo naman sobrang dumi na. So ayan. So lilinisan na natin lahat itong DIY bucket filter natin. Bucket filter pala. So para maging malinaw yung tubig, kasi ang dahilan mga ka-aquatics kung bakit nagiging malinaw yung tubig nung reptab ko dito ay gawa niyang filter. Kaso nga lang, yan na din ang dahilan kung bakit naging madumi na itong tubig nung ating dalawang reptab dito. Kasi nga, kung makikita nyo naman, sobrang dumi na nung ating bucket filter. Kasi lahat ng mga dumi dito sa ating reptab ay nakuha na nung ating water pump at dito na nailalagay kasi diyan sinasala nito ang ating bucket filter yung ating mga dumi ng mga isda natin, tas mga iba pang klase ng dumi nila dyan. So ayun nga, dito naman mga ka-aquatics, may natira pa ditong isang koi fish kasi yun na lang ang nabili na yung iba. Tapos meron din ditong goldfish, tapos angelfish at shubunkin goldfish. So ayun. So dito naman tayo muna mga ka-aquatics sa mga betta fish natin dito. So ayan. Nandito nga pala mga ka-aquatics yung mga HMPK na betta fish natin. Pero meron din dyan mga double tail at round tail. Tapos yung iba ay mga bale tail yung nasa baba. So ayan. Yung ibang mga mababa nga pala ang tubig mga ka-aquatics ay may kaunting sakit. Kaya binawasan natin yung tubig para hindi sila mahirapan magpara lalangoy or magpara galaw. Kasi minsan pag napuno yung tubig dito tapos may sakit sila, nahirapan silang kumuha ng hangin doon sa taas, nahirapan silang maglangoy. Kaya ayan, kailangan natin bawasan yung tubig or babaan yung tubig para hindi naman sila mahirapan. So ayun. So dito naman mga ka-aquatics yung may crown tail dyan, tapos mga double tail. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics, HMPK din yung mga nakalagay dito. Meron tayo dyan FCCP, tapos yellow koi. Kasi itong isa ay line ito ng mustard, pero hindi na siya halos lumabas talaga na mustard. So dito naman mga ka-aquatics, mga male HMPK beta. So ito, yung dalawa. Ito naman mga ka-aquatics ay
female half moon. Dito naman sa baba mga ka-aquatics ay mga ano naman ito, belltail betta fish. So ayan, kung gusto nyo nga pala mga ka-aquatics umorder, PM lang kayo sa aking page JLB Aquatics Official at doon tayo mag-uusap ng details kung paano umorder at paano natin maipapadala. So, can ship nationwide nga pala, nationwide nga pala tayo mga ka-aquatics via LBC. So, syempre, shoulder nyo ang shipping fee tapos para sa permit natin. So, ayun. Dito naman mga ka-aquatics, yung ano natin, glow tetras. So, ayan. May mga ilang pirasong glow tetras pa rin dyan. Kulay pink at violet. Dito naman mga ka-aquatics, Shogunkin goldfish. Tapos dito sa katabi ay mga pet quality lang ng AFR guppies. So mga male yan. Dito naman mga ka-aquatics, Shogunkin goldfish din. Dito naman sa baba mga ka-aquatics ay mga local Oranda goldfish. So ayan, mga medium size na yan. Malalaki na rin. So ayun. So doon naman tayo mga ka-aquatics sa mga reptile natin doon. So ayun nga mga ka-aquatics, dito naman tayo sa mga reptile natin dito. So titingnan natin yung mga nakalagay dito kung anong mga isda yung mga nakalagay. So ayun. Dito mga ka-aquatics dati lang. So nandito pa rin yung mga Shogunkin goldfish natin dito. Yung mga small size na Shogunkin goldfish. So, ayun. Dito naman tayo mga ka-aquatics. So, dito naman mga ka-aquatics ay mga market size to breeder size na mga guppy chops natin. Tapos, kung makikita nyo yung isang mabilis na malaki, Shogunkin goldfish yun. Yung kulay orange. So, own breed na natin yun. Tapos, dyan na lang siya lumaki hanggang sa di natin ay lilipat. Kaya, ayan. Pusa na lang siya dyan naglaki. So, ayan nga mga ka-aquatics yung mga guppy chops natin. So, dito naman tayo mga ka-aquatics. Dito ay mga fry ng mga red na apis. So ayan, yung iba naman mga juvie size na, pero yung iba mga fry pa. Marami kasi rito ang mga fry. Tapos yun yung breeder. So yung breeder na yan, nag-iisa na lang yun dyan mga ka-aquatics kasi iniwan na siya ng mga kasama niyang isda. So ayun. Ito naman mga ka-aquatics. So, kung makikita nyo yung mga reptab natin ngayon, hindi malinaw yung mga tubig. Kasi nga, napabayaan natin ng halos ilang weeks kasi naging busy tayo sa school. Kaya, ayun, di natin naasikaso. Tapos, kung makikita nyo, medyo magulo rito tapos marumi pa yung paligid. Kasi, ayun nga, hindi tayo masyadong nakakapagtutok dito sa ating mini fish farm kasi pagpatapos talaga ang school year mga ka-aquatics ay sobrang busy natin. So ayun. Pero mga ka-aquatics, gagawa ako ng vlog dyan na lilinisan natin ito, pero hindi as in 100% water change. So siguro mga lang 30% to 50% water change, depende dun sa mga maalis natin na tubig kapag sinaipon natin yung mga dumi dun sa surface ng ng ating mga reptab. Tapos dadagdagan na lang din natin ng panibagong tubig ng pakunti-kunti. Ilan yung nawala na tubig, yun din ang dadagdag natin. So ayun, dito nga pala mga ka-aquatics,
katulad ng sabi ko, dito ay mga red swordtail. So ayan, mga juby size na yung mga red swordtail dyan. Pero hindi naman naiwasan na may mga fry talagang bagong dinadrop, kasi meron minsan na lumalaki na lang yung ating isda dyan, tapos nagiging breeder, kaya nagdadrop na ng mga fry. So ayan, dito naman mga ka-aquatics, grow out din ito ng red cross tetra, pero may mga breeders na rin dito na mga red cross. So ayan, may mga breeders na dyan, kaya may mga fry na rin. So magtututok na nga pala tayo sa dito sa ating mini fish farm, kasi bakasyon man kaya medyo makakatutok na tayo dito sa ating mini fish farm. Makakaasikaso na tayo ng mga isda natin dito. So ayun, dito naman tayo sa reptab na ito. Dito naman mga ka-aquatics ay yung mga mga platis rin ang nakalagay dito. Meron tayo ditong wagtail platis, tapos blue moon. So magkahalo sila dyan. So ayan, malalaki na nga rin pala mga ka-aquatics yung mga breeders natin dito. Dito naman tayo mga ka-aquatics sa katabing reptab. So dito naman mga ka-aquatics ay mga blue moon platy yung mga breeders natin dito. Kaso hindi mag-focus ang ating camera. So ayun, basta mga breeders dito mga ka-aquatics ng blue moon. Tapos kung makikita nyo, sobrang dami ng fry. So ayaw talaga mag-focus mga ka-aquatics. So ayun, dito naman mga ka-aquatics, mga naman nakalagay dito, mga fry ng Mickey Mouse platis. Tapos may isang pair ng breeder ng Mickey Mouse platis dito. So ayun, doon naman tayo pumunta sa mga reptab natin doon. So tara. So dito naman mga ka-aquatics, dito ay mga guppy na pure strain. So nandito yung mga EBM guppies natin. So ayan, may mga fry nga rin pala dito mga ka-aquatics. Ayan mga ka-aquatics, napakarami yan. Dito naman mga ka-aquatics ay AFW guppies. So dito sa mga guppies natin dito, ilang piraso na lang yung mga okay dito. Tapos kakaunti na rin yung mga malalaki. Tapos yung iba, mga fry na, yung mga natitira dyan. Dito naman mga ka-aquatics, mga EBM guppies rin yung mga naan dito, pero mas marami yung female dito kesa dun sa mga male. Kasi pag may mga male na, nililipat ko na agad mga ka-aquatics para hindi masobrahan sa pag-breed yung mga breeders natin, kasi ma-overdrop, kaya inihiwalay natin. Kaso ngayon meron ditong ilang piraso ng mga male na EBM guppies, kasi hindi pa natin yan nahihiwalay. So dito naman mga ka-aquatics, mga
AFR guppies. So meron dyan mga fry tapos mga breeders. So ayan, plano ko nga palang mag-reset ng mga pure strain guppies natin mga ka-aquatics. So pag nagka-budget tayo ay magpapalit tayo ng mga strain natin dito. Bibili tayo ng mga panibago. So dito mga ka-aquatics, mga AFR guppies rin yung nakalagay dito. Dito naman mga ka-aquatics, mga breeder size yan ng mga red swordtail natin. So ayan, kung makikita nyo, sobrang lalaki talaga ng mga breeder size na mga swordtail natin. So lalo na sa personal mga ka-aquatics, sobrang lalaki at ang hahaba na yan. So umaabot na yan ng mga nasa 3 inches yung mga malalaki dyan. Tapos may mga fry nga din pala dyan mga ka-aquatics, kasi mga breeder nga sila, kaya nag-drop na sila ng fry. Dito naman mga ka-aquatics, mga breeders ng mga Mickey Mouse Platies. So kung makikita nyo, so ayan, may mga fry nga din dyan mga ka-aquatics, kaso di natin nahiwalay. Nung nakaraan mga ka-aquatics, ang dami dyan fry, kaso hindi natin mahiwalay, kaya yung iba kinain na din nila. So dito naman mga ka-aquatics, mga ano naman dito, breeder size ng mga wagtail platies. So ayan, yung mga breeder size. So dito naman mga ka-aquatics, breeder size naman dito ng mga Sunkey swordtail. So ayan, kung makikita nyo, napakalaki ng mga breeders natin dyan. Kaso nga lang, sobrang liwanag pa rin kahit hapon na, kaya hindi natin masyadong ma-focus yung camera. So ayan, dito naman mga ka-aquatics, mga breeders din ng mga Blue Moon Platies yung nakalagay dito. Tapos may isa dyan na Danios. So nilagay ko yan dyan kasi male yan, hindi ko pwedeng ihalo agad-agad doon sa female, kasi pag hinalo natin yan ay mangingitlog agad sila. Ganun mga ka-aquatics, pag magkasama lagi sila, itlog lang sila ng itlog. Kaya hindi masyadong marami yung naidadrop, kasi nga lagi-lagi silang nag-iitlog. Hindi katulad pag magkahiwalay tapos saka mag-breed, pag sobrang dami na ng eggs sa tiyan, edi mas maganda kasi mas marami ang magso-survive. So ayun, nandito nga pala mga ka-aquatics yung sinasabi kong mga Danios naman na hiniwalay ko. So mga female yan, yung dalawang yan. So kung makikita nyo, ang laki ng tiyan, malaki ang tiyan ng isa. O ayun, so pag ganyan ang kalaki mga ka-aquatics yun dyan, tsaka ko sila binibreed para maraming eggs na mailabas. So nandito nga din pala yung mga mollies, mga black mollies natin dito, layer tail. Mga breeders na rin yan. Yung mga fry yan, yung mga fry niya nilipat ko na, nilagay ko dun sa isang rep tab dun sa ibabaw, yung malaki dun. So dito naman mga ka-aquatics, may PKBM tayo dyan na mollies, PKBM mollies. So ayun, Platinum King Balloon mollies. So nandyan, kaso nga ay sa tagal ng panahon na nabili natin yan, hanggang ngayon di pa din nagda-drop. Pero may male and female naman dyan. Kaso ewan ko ba kung bakit
hindi pa rin sila nagdadrop hanggang ngayon. So dito naman nga pala mga ka-aquatics, meron nga pala ditong male, dalawang male na AFW guppies. So nalimutan nating ipakita kanina. Kaso hindi rin naman makita kasi ang liwanag, hindi na focus. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics. So ito naman yung pinaka breeder tank ng ating guppy chops. So ayan, napakalaki ng mga guppies diyan. Lalong-lalo na yung mga female. Kaso mga maliliit na ang tiyan ng iba, mga ka-aquatics, kasi nag-drop na naman sila. Kung makikita nyo, ang dami din dyan mga fry. So ayun, yung iba nga mga ka-aquatics overdrop na, kaya dapat ihiwalay yan para makapag-recover naman. So dito naman mga ka-aquatics, ito ang grow out tank ng ating mga guppy chops. So ayan, kung nakikita nyo ng ating mga guppy chops dyan, napakarami. Yung iba nga din pala dito mga ka-aquatics, naging breeder na din. Kasi magkakasama naman ang male sa female eh. Kaya nag-breed na rin sila dyan. Kaya marami na rin mga fry na maliliit dyan. So dito naman mga ka-aquatics, dito naman yung mga tanke swordtail. So ayan, iba mga fry pero yung iba market size na. Napakarami yan mga ka-aquatics. Dito naman mga ka-aquatics, mga fry ng AFR guppies. Tapos mga breeders ng AFR guppies na puro female lang yung nakalagay dito. Kasi yung mga male na kasama nito, nilagay ko dun sa aquarium, yung pinakita natin kanina. So dito naman mga ka-aquatics, mga assorted fishes yung mga nakalagay natin dito. So yan yung mga platy, molly, guppies na mga chops. So yan yung mga binibenta natin sa mga murang halaga lang. So ayun. Dito naman mga ka-aquatics, grow out fund ng assorted platies. So ayan, kung makikita ninyo, napakarami. Tapos yung ibang pinag-breed ko dito na danyos, yung mga fry, dito ko nilagay. Tapos ayan, malalaki na. Pero yung iba may mga maliliit pa rin kasi hindi naman sabay-sabay talaga sila lumalaki. Dito naman mga ka-aquatics, mga breeders natin dito ng hindi pala breeders, grow out fund pala ito ng mga local oranda goldfish. Tapos mga mollies, mga ordinary mollies. Ito nga pala mga ka-aquatics yung sinasabi ko na mga fry ng mga lyre-tail mollies. So yung pinakita natin dun kanina, ay dito natin nilalagay yung mga fry ng mga black mollies, black lyre-tail mollies. So dito naman mga ka-aquatics, ito yung mga pinaka breeders natin ng mga ordinary mollies. So ayan, napakarami nila dyan. Pero nabawasan na rin yan mga ka-aquatics kasi naibenta na natin.
ayun. Doon naman tayo sa mga isda natin na nakalagay doon sa mga aquarium at empty cat bottle natin. So, dito mga ka-aquatics yung mga betta fish natin. So, ayan. Meron tayo dyan crown tail. Tapos, meron tayo dyan half moon. Red half moon. Super red half moon. So, dito naman mga ka-aquatics ay double tail. So, yan ay yellow mascot. So, ayan. Dun sa likod nila mga ka-aquatics, may nakalagay din dyan ng mga betta fish. So, nandiyan yung mga platinum white crown tail. Tapos, may super red din dito. A female. Tapos, double tail na female. So, yung presyo nga pala niyan mga ka-aquatics ay hindi yan ang presyo niyan. So, nilipat ko lang kasi muna dyan yung itong ibang betta fish kasi walang malagyan. Kaya, yan ang mga nakalagay na presyo dyan. Pero wag kayong mag-alala mga ka-aquatics, mura lang yan. So, ayun. Dito naman tayo mga ka-aquatics. So, ayan, mga betta fish rin natin yan. So, meron tayo dyan mga crown tail din, tapos double tail. So, dito nga pala mga ka-aquatics yung double tail na multicolor natin. So, ayan. Tapos yung iba mga ka-aquatics nandito. Meron nga pala tayo dito mga ka-aquatics BBS pakain dun sa mga fry ng mga betta fish natin. Dito naman mga ka-aquatics, so ayan, mga betta fish rin, mga nakalagay. So may half moon, may double tail at crown tail. So ito mga ka-aquatics, own breed. Ito mga ka-aquatics, own breed na natin to. Itong multicolor na to. So, ayan. Tapos yung ibang mga kasama niyan, maliliit pa. So, yan lang kasi yung nakasurvive din sa breedings natin kasi tinamaan ng sakit. Dito naman mga ka-aquatics. So, kung makikita nyo, napakadumi talaga ng mga aquarium dito. Kasi nga hindi natin mga maasikaso ng mga nakaraang araw. So dito nga mga ka-aquatic Shubon King Goldfish. Tapos may isa rin dito na Glotetra. Tapos may EBM guppies rin tayong nakalagay dito sa maliit na aquarium. So lilipat na rin natin yan kapag nalinisan na natin. Lagay natin sa mas malaking lagayan. Dito naman mga ka-aquatics, wala na yung laman kasi nabili na. Tapos nandito naman mga ka-aquatics yung mga assorted fishes natin dyan. So ayan. Dito naman mga ka-aquatics sa taas ay nandito yung mga ibang betta fish natin. So, PM lang kayo mga ka-aquatics sa ating page kapag may nagustuhan kayo dyan. So, ito naman yung multicolor natin na female. Tapos ito. So, dito naman mga ka-aquatics, mga betta fish rin yan. So, mga crown tail, double tail at half moon din ang nakalagay dyan. Mga multicolor yung iba. Tapos meron din yellow fancy. Tapos ayan. Royal blue siguro ito mga ka-aquatics or steel blue. Di ko lang sure ha. Correct me if I'm wrong mga ka-aquatics.
Tapos dito mga Aquatics multi. Dito platinum white na crown tail. Tapos dito multi rin ito mga Aquatics. So nandito nga pala yung mga fry ng mga betta fish natin. So ayan, mga multicolor nga pala yan mga Aquatics. Dito din mga Aquatics multicolor din. So kakapakain pa lang nga pala natin ng BBS dito sa ating mga isda dito. Dito naman mga Aquatics na FCCP yung nakalagay dito. And dito naman sa kabila may mga kaunting fry pa dito ng mga multicolor. So ayun. At yun lang muna mga Aquatics for today's video. At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. And please follow na rin po sa aking TikTok account na JLB Aquatics PH. And like and follow na rin po sa ating Facebook page na JLB Aquatics Official. So, ayun lang. Salamat!